ating mga masusugid na tagapakinig sa mga sulok ng mundo, lalo na po dito sa ating bansa. So, narito na po ating susundan natin ang ating segmentong usapang buhay-buhay. At syempre pa, narito pa rin po ang ating katandem na napakaganda at napakasilang. At ngayon mo, ito na yung pagkakataon mo, Miss Judy de Guzman, hinggil sa ating usapang buhay-buhay. Dahil kanina, sinisaksik ko sa ating kalusugan ngayon, yung buhay-buhay na yan. So, dito yun, ha? Pagalito na ka. At least totoo tayo, di ba? So, yan, papaluin ko lang sa kayo. So, ayan po, at talagang maging makulay naman ang buhay na at buhay ang kalusugan natin kanina dahil sa'yo. Ano ba? Kaya ang inyong lingkod at na nakasama kita ngayon. So, sinasamantala po natin dahil itong babaeng ito, naku, hindi po nakahagilap saan yata nagpupunta. Gusto lahat makuha na ng report. Okay mo yung mga taong. Pero yan naman ang gusto ko sa'yo, Miss Judy. Kasi yung mga, nababagay ka talaga sa Happy Media dahil yung gusto natin makilala o sumikat, yung mga ordinaryong mamamayan na may anting talino at galit. Na dapat din na magkaroon sila ng pagkakataon na mailathala, mapakinggan, para po ay pwedeng maging huwaran o pwedeng mapagkukunan rin ng pagninegosyo. Kasama na rin doon, di ba? Mga ideas na binibigay po nila. So, mga tahimik lang mga hindi lang yan sanay sa showbiz. Yes. Pero po, sila po ay mas malalim at mas kapakitang-tinabang. So, yun pong mga hinahanap din po natin. So, bukod sa mga taong kilala na, ano? Okay, so bago pa natin simulan, bumabati natin ang sino pa ba? Happy morning ulit sa lahat ng mga friendship ko sa Rome, Italy. Alam mo, sis, napaka-powerful sa akin ng FB kasi una-una, yung mga friends natin sa Italy na mga Pilipino na merong problema, pero kasi problema sila dun sa middle name na ang isang nagbigay ng problema sa kanila yung dating ambassador ng Rome, Italy. Nakakalungkot nga kasi wala na rin naman yon si Ambassador Manalo. Ang nangyari sa problema nila sa dito kila Carlito si Nicolas tsaka kay Sir Felix, no? Ano kasi parang sa embassy kasi dapat, di ba tayo mga Filipino kailangan natin ng middle name? Tama. Yan. Kapag walang middle name, marami tayong kaparehong pangalan. Ayan. So, yun yung isang magiging problema. Pangalawa, kapag wala kang middle name, pag punta ka ng Pilipinas, magiging illegal ka. Kasi unang-una, lahat ng pangalan natin, kahit sa passport, kahit sa anong ID, ay may middle name. Tama. So, naging problema nila ngayon, sis, na every time na bumabiyahe sila sa Pilipinas, every time na bumibili sila o nagpapadala sila ng bagahe, alam mo ba, they have to get a clearance mula doon sa ambassador. At kailangan nilang bayaran yun. May certain fee. Kaya minsan naisip nila, pinagkakwartahan daw sila ng kanilang kapwa Pilipino. Masakit yun, ha? Masakit yun. Oo. Tapos ngayon, sis, nakilala ko sila sa Facebook at nanghihingi ng tulong sa akin. Hindi ako makapaniwala na nangyayari pala yan sa kanila doon sa Rome, Italy. Na ang mismong nagbigay sa kanila ng kapahamakan ay kapwa daw Pilipino. So, ang sinabi ko naman, baka naman po hindi totoo yan. Kasi baka naman po mayroong batas na nangyari, gano'n-gano'n. So, sa tagal-tagal ng aking investigasyon at pagtatanong-tanong sa mga eksperto, napag-alaman natin na ito palang pag-alis ng kanilang middle name ay suhestyon ng mismong Ambassador Manalo doon sa Rome, Italy. So, ibig sabihin, ang gobyerno ng Rome, Italy ay walang pakialam kung ano ang pangalang gagamitin ng mga Pilipino na nandoon. So, ibig sabihin, kasi naman siguro na mahirapan pa sila maimbestigahan yun. Dahil hindi nga taga Rome sila, diba? Taga Pilipinas. Yes. Pilipino sila. Hindi, ang maganda kasi sa Rome, Italy, kung ano yung ginagawa ng embassy natin doon, diba? So, dapat yun nga, sisi. Dapat sila yung kaya nga nakikiusap sila na i-amend yung batas na ginawa noon na ibalik ang paggamit nila ng middle name since hindi naman daw sila Italiano. Yun lang naman yung request nila. Ang hindi ko lang malaman, alam mo, meron nang nakipag-ugnayan kay Presidente kay Pinoy, meron nang nakipag-ugnayan kay Vice President sa mga senador natin. In fact nga, nakulong pa nga yung isa. So,
So, ibig sabihin lang sis, walang nakatulong sa dami ng kanilang papeles na ibinigay, sa dami ng mga Nakauso rin ang lagayan doon. Aray ko. Wala, binabati natin sa US, si Mami Rosella Supremo. Happy morning po, Mami. At si Ate Eunice Groner po dyan, happy morning din po. At kay Frank Malik Manalo Jr., happy morning. Maraming salamat sa pag-like ninyo. Si Joel Ann Tesoro Paronggaw ng Ergo. Ayan, bibigyan tayo ng upuan. Yung sponsor ng World Day of Architecture, I think, ng time na yun. At ang gaganda ng mga upuan sa Ergo. So, kami rin naman dito, Joel Ann, kailangan namin ng upuan. Kaya yung medyo umiikot-ikot tayo. Hindi naman tayo Yung pinaglumaan mo, bigay mo na lang sa amin. Isa lang. Nasaan ba? Ayan, alam mo, nagkabali-bali na kasi upuan ko eh. Okay. Nandiyan yung Ergo. Oo. Alam mo, sis, you deserve that. Pero naalala mo yung salamin ng kokons? Kokons. Diba, na kung saan ay, kung durugin mo, hindi madurog. Tapos sa gabi, balik pa rin. balik pa rin. Tapos sa gabi, maliwanag. Pero yung mga may damit pa rin. Pero may mga damit pa rin. Mamaya baka Sis, gusto ko yung salary na pag sinuot mo siya, nakahubad na yung kausap ko. Bad yun. Masama yun. Magagalit ang Diyos. So, immoral yun. Yung mag-invento naku, walang kaligtasan. Yung diba? Napanood ko kasi sa TV, meron gano'n. Meron nga, pero bad siya. Bawal. Gagamitin lang yun siguro sa mga malalalim na mga taga-NBI, pwedeng gumamit yan, mga investigasyon na kailangan walang choice, diba? Para lang kasi maraming mga ngayon eh. Pero sis, hindi naman totoo yung aking joke lang yun. Pero what I mean, lahat ng mga sponsor ng UAP at saka ng WDA, ating chairman nakasipag talaga. Si Architect Neil Villanueva. Alam mo ba si Neil Villanueva, sis? Pinraise ko yung friendship namin sa Facebook. Matagal na pala kayong magkaibigan. Pero wala naman kasi akong idea. Kung hindi pa dahil sa'yo, hindi mo malalaman. Siya pala yung kachat ko, kaibigan ko. But then, matagal na yon. I mean, personally, syempre ngayon ko lang sila nakilala. Nakakatuwa naman kasi nakita natin, magagaling yung mga kaibigan mo. At saka, good for you kasi selective yung mga friendship mo. Alam mo, minsan. Huwag na ako, isang na nagiging bida patuloy ako rito. Hindi sis, alam mo, sa panahon ngayon, 2014, regardless yung mga bakit naman yan sa topic natin na trabaho? Yes, oo. Kailangan kasi, di ba ganito yun eh. Sige. Huwag kang papasok sa trabaho na hindi mo alam yung papasukan mo. Tama. Mali kasi yun na dahil gusto mo lang kumita, kahit na anong trabaho papasukin mo. Alam mo ang disadvantage kapag ganun ang ginawa mo. The disadvantage is, masisira ang trabaho mo. Magagalit ang boss mo. Kasi, una-una, nagpasinta ka magtrabaho, sinusweldo ka, nga't hindi mo alam yung ginagawa mo. That's bad. Para na rin niya kagaya sa paglilinis, nag-apply itong maglinis ng bahay. Pagkatapos hindi ka pala marunong maglinis, edi, magagalit lang sa yung hamo mo. Yun yung point ko. Kung ano yung medyo alam mo, o kung hindi mo, alimbawa, ang employer ay naganap ng trabaho na, nagtatrabaho na, sasabihin, even without experience, yan, okay yan. Kasi pag sinabing without experience, yung mismong amo mo ang magtuturo sa'yo ng tatrabawin mo. Tama. Diba? Tama. Pero pag sinabing with experience, alam mo kasi, naging HR ako dati sa Makati, na kung saan, ito naman ay walang sweldo, pero tumutulong ako. Nagkataon lang na naging kaibigan ko kasi yung employer. So, ako yung pumipili ng mga tauhan nila. So far, naipasok ko na sila, natuwa naman ako kasi matagal silang nakatenga, college graduate pero walang napasukan. So, sinabi ko, ewan ko, initiative ko lang siguro itong nangyari. Dahil unang-una, ang akin lang pinasalamatan. Sandali lang, nasa programa po kami. Happy morning. At pakikumusta yung mga dyan, taga ibang bansa. Dati ko ni Denzel eh. Okay. Ay, kuha kaya tayo ng report. Pwede ba makahingi ng report dyan sa mga sima natin? Hello? Nawala. Pwede ba naririnig kaya? Malakas, teka lang. Kumusta po dyan? Saan po tayo? Anong bansa po tayo ngayon? Okay, nawala. Tumuto. Kasi in-interview mo. Hindi kasi
nagre-ring. Ang dami kayang tawag natin doon kahapon pa. Ay, this is Sa mga taga-ibang bansa. Kasi di ba live streaming nga tayo. pinasok ko na yun sa aking timeline. Oo, so, Hindi, mabalik tayo dun sa sinasabi ko, no? Okay. Bilang isang HR kasi, responsibility namin ang pagbibigay ng tamang tao sa kumpanya. tama. Di ba? Tama. Ngayon, unang-unang inaalam namin, alam mo, attitude, kailangan. Oo. May tao kasi may attitude problem. Ayaw tinuturuan, ayaw na sinisigawan, ayaw na pinagagalitan, ayaw na inaayos siya. May mga taong ganon. Hindi kasi yung mga taong ganon, ano sila, yung, parang sila kasi yung madaling ang kausapin. Kapag lagi mo sinasabi ng ganyang pinaalalahanan, talaga naiinis yung mga yan. Kasi sila yung mga taong madaling makaintindi. Kung ikaw daw, madali ka makaintindi, ulitin sa'yo, maiirita ka talaga. Ganon yun. So, unlike nung pwede mong sasabihin yan sa mga mahirap makaintindi, yung alam mong mahina ang application, o mahina yung Alam mo sis, ang isang taong madaling makaintindi, dapat pag nakita mo ang ginagawa nila ay maayos. Pero pag nakita mo hindi nga maayos, kailangan mo i-correct. Kasi pag pinabayaan mo rin, halimbawa, ikaw ang tagabigay ng mga tao. Oo. So, ayun na. Ituloy mo yung sinasabi mo. Nag-distract ka naman. Ayan pa mga mahal natin tagapakinig, pero baka may nakita siya. Nakalimutan niya na yung topic niya po. Nakita niya yung sarili niya. Okay, papatuloy natin yung mga walang trabaho. Kasi di ba lumaki na nga yung bilang, no, na mga walang trabaho ngayon. Kasi minsan pala sis, hindi ang trabaho ang may problema. Hindi natin alam na tayo pala, ang aplikante pala, ang may problema. Kung paano maging kwalipikadong aplikante. Opo. So, alam mo, may mga tips tayo. naka-encounter kasi ako ng aplikante na siya ay nag-a-apply sa opisina pa lang namin. Pagkatapos ang resume niya, iisa lang. Ayun. So, eto na nga. Tama yan yung sinabi mo. Dapat, ito yung sa limang paraan natin na para maging mabuti tayong maging kwalipikadong aplikante tayo, ay maging organized tayo. Yes. So, ma-organisado po tayo pag tayo po ay nagbabalak na mag-apply ng trabaho. Yan. So, kung nawalan ka ng magandang trabaho noon at matagal-tagal ka na rin wala pong trabaho, siyempre masisiraan talaga tayo ng loob. Pero po, ang tanong, paano mo malalabanan ang pagkadama ng kawalan ng pag-asa? Kasi di ba mayroong iba na standby ng matagal? Ay, di ko na alam. Kasi parang ganun ang damdamin. So, mali yun. At alisin natin yung damdamin na gano'n na para bang bulang ka ng pag-asa. So, mahalaga na gumawa po tayo ng sarili nating mga schedule or para po maging regular natin yung araw ng ating trabaho at masimulan din po natin yung mga araw na nalalaman natin kung kailangan natin tulong gawin. So, i-organize, isulat. Basahin niyo po yung aklat ng Get a Job. Makikita niyo po doon na talagang marami mga payo tungkol dyan sa pagdidisiplina o yung organisado, So, pag hindi po natin kasing ginawa yan, gusto ko mag-apply ng trabaho. Pero hindi tayo nag-note, hindi tayo ano bang unang dapat gawin? Kasi syempre na-standby ka na. Tama. Diba? So, dapat i-refresh mo ulit yung sarili mo, i-organize mo, isusulat mo, para po ay alam mo na yung susunod mong gagawin na hakbang para kailangan maingat ka pa rin. So, may responsibilidad talaga. May effort ka rin na gagawin. Hindi pwede yung, apply agad ako sa trabaho. Hello, anong gagawin mo doon? Diba? Tapos, totoo naman, madami po talagang ang tanong, may nagtanong pala ito naka-experience, pero medyo masama talaga ang kanyang kalooban. Pero bang madami yung trabaho, sabi niya. Sa tingin niya daw, sa tingin niyo, madami ba talaga trabaho, sabi niya. Sa akin, oo, pero qualified ka ba, sabi niya. May experience ka ba? Kailangan pa yata na may kakilala ka daw sa loob para lang makapasok sa bigating kumpanya. Sa totoo lang, naiinis na daw po siya sa mga bigating kumpanya. Dahil nga daw, yung mga hinahanap na yun yung nabanggit niya. Kasi kahit saan daw, kahit anong galing mo daw, o
or qualified ka sa mga experience, ay hindi ka pa rin tatanggapin dahil sa palakasan or yung may kakilala sa loob. So, doon naman ito nanghihina. Usong-uso talaga yan, di ba? At nakatingin ka na lang. So, usong-uso talaga yan yung ganyan, yung may kakilala sa loob. So, ngayon, hinang-hina ang kalooban ng iba kapag gano'n na nakikita nila. Pero mali yun. Pero sis, sa akin, no, kung talagang naghanap po tayo ng trabaho, unang-una nating alamin, ay, hindi dyan, doon sa maliit. Ayan. Ako yung maliit. Okay, so, unang gagawin, dali, Ay, sis, kailangan, may trabaho ang alam mo. Alam mo muna yun. Diba? Halimbawa, expert ka sa pagsusulat ng mga istorya, expert ka sa pag-broadcast, o kaya naman, expert ka sa pagsasayaw. Kailangan kasi, yan ang hahanap. alamin mo muna, ano yung basic na alam mo. Okay? Pangalawa, kung alam mo na yan, ang daling maghanap ng trabaho kung wala kang computer sa dyaryo lang. Ang daming classified ads. Pangatlo, bago ka humanap ng trabaho sa abroad, umpisahan mo muna dito sa atin. Makakal muna. Kasi kailangan maging bihasa ka sa trabahong papasukan mo bago ka pumunta sa ibang bansa. Tama. Kasi sabi niya, malaki ang sweldo daw. Correct. Kaya naman malaki po ang sahod doon dahil nga ang iba nag-overtime. Yeah. Diba? So gawin mo yan dito sa ating bansa, mag-overtime din po tayo. At lahat naman ng mga bilihin din naman dito, kaya natin bilhin. Sa ibang bansa, ang laki ng sweldo, mataas din yung mga bilihin doon. At iniwan mo pang iyong pamilya. So, hindi naman sa inaano natin mga nag-abroad. Ito po ay mga karanasan lang naman natin, no? Na talagang nangyayari at nakikita natin. Yes. May maganda rin, mayroong hindi maganda. Kanina may tinatanong ka sabi mo, meron ba talagang trabaho? Actually, meron. Kaya lang, kapag hindi marami ang kilala mo, mahirap din talaga. Tama. Mahirap din Tapos talaga. ang iba nga, dahil sa kawalan ng trabaho, alam mo ba kung ano-ano na lang pinagagawa? Andiyan mga orasyon nila, may mga anting-anting pa sila. Naku po, huwag na po kayo umasa sa ganun. Kasi nga, hindi na kukuha yan sa orasyon, sa mga anting-anting. At dahil yung araw-araw natin ginagawa po, ay nakadepende yan sa atin. Kaya, kung may mga orasyon ka, pero hindi mo naman ginagawa, di wala rin po yun, no? Wala kang sinikilos. Actually, kagaya ko, matagal na rin akong, bakit? Wala bang mas malaki pa dyan? Huwag na ako. Ayun, nag-picture dito. Ako na. Okay, kung nakahalat na nakapakinig, at yung nga lang, yung itong isang tips, na para po ay maging kwalipikado tayo aplikante, syempre pa, mag-ayos naman tayo, magbihis tayo ng maayos, no? Mawasto, ika nga, at dapat magkaroon tayo ng tiwala po sa ating sarili. Kahit nasa telephone lang tayo nakakipag-usap, dapat feeling nasa harapan ka pa rin ng ina-applyan mong trabaho. Kaya nga yung mag-apply sa'yo under qualified. Hindi, ano ka ba? Kasi totoo naman po yun. Kasi nauunang tingnan agad yung personality. Hindi naman yung sa ganda, hindi naman sa gwapo, hindi naman yung sa kakinisan, kundi yung pagkamasinop ng isa. So, dahil sa personalidad ng isa, makikita na ng isang may-ari ng kumpanya kung siya'y masinop at maaasahan sa kumpanya niya. Sa personality niya pala. Sabi nga may kasabihan, paano daw yung bahay natin, yun din daw po tayo. Diba? So, hindi rin. Pero yun din ang halos ang kasabihan. Alam mo sis, medyo kasi busy rin ng mga tao. sa mga junk shop na napasukan. Ang dami na napasukan junk shop, doon sila yumaman bilang isang basurero. Alam mo ba, pag nasa labas ka, kung titingnan mo yung labas, no? Pagka dumi-dumi, di ba? Kasi dahil junk
shop eh. Siyempre, Mhm. andyan yung mga sinalansa ng mga kalakal. Alam mo ba, pagpasok mo sa loob, hindi mo pwedeng ipasok yung chinelas mo o sapatos mo. Galing. Kasi Ano? talagang magugulat ka. Oo. Iba yung nakikita mo sa Sa labas. labas, Pero pag oo. pumasok ka sa loob ng bahay, kintab ng sahig. Tapos, wala kang mahahawakan kahit na anong alikabok sa mga appliances nila. Malinis lahat. Alam mo, na-shock ako. Sabi ko, may ganito palang bahay sa gitna ng mga basura. Ay, may nakita naman ako, baliktad naman sa'yo. Bakit? Doktor, ang ganda ng bahay, oh. Pagdating ko, ang laki-laki. May-ari, doktor. Doon, banda sa Rizal. Okay. Siyempre, huwag natin balikin. Kasi, iniiwasan natin na may masira. Pero, ito yung makatotohanan. Alam mo, masyak din ako. Baliktad naman. Baliktad ako. Sabi ko, Na-experience ko. parang Bahay na. bodega, na parang, hindi ko maintindihan. Lahat na yata ng kalat. Bahay niya naman, hindi siya bodega. Sa sala pala. Sobra talagang kalat. Pero ako rin talaga minsan nagkakalat. Lalo na pag busy. Talagang hindi yan maiwasan. Pero ibig sabihin, yung talagang makikita mo naman na parang hindi talaga doon sa kalinisan eh. Siguro dahil busy siya masyado. Pero Hindi. mayaman siya, may katulong naman, di ba? Hindi ano yun. Hindi exemption yung basic ka. Hindi, nagulat talaga ako. Hindi ko malaman ng sarili ko. Kumbaga, sabi ko, naging mahirap tayo. Pero, yung pag ganito kayaman ka, pero hihiga ka sa tahanan mo, na ang ganda-ganda, na ang laki-laki. Tapos ang Pero dumi ng sobrang aso. dumi. Pwedeng aso rin na matulog lang doon. O kaya, mga hayop. Hindi tao. So, sorry ha, nakakalungkot man. Pero teka lang, balik tayo sa pagiging happy. Hindi yung nakita natin. So, sa tingin mo, ano bang dapat niyang gawin para hindi maging ganun yung kanyang atmosphere? Hindi, sa tingin ko talaga sobrang busy yon, or baka naman may mga katulong or hindi nakasundo, walang tumagal. Kasi alam mo pa sis, kahit sandamakmak ang katulong mo, kapag barara ba? Pag barara yung tao, sunod ka ng sunod, kahit bayaran mo pa ng napakalaking halaga ang katulong mo, iiwanan ka pa rin. Kasi tao din ang mga yan, di ang robot, no? At hindi pa yung katulong, lahat na lang ng bagay susundin sa'yo. Katulong, minsan, katuwang lang. Hindi mo, hindi, tawag doon? Katuwang lang siya, yung kung ano lang yung kakulangan mo, gagawin niya lang. Pero tayo mismo ang gagawa pa rin. So, hindi ganun. Kaya siguro, natataka ako, ubod yaman, syempre, tatlong talapag na bahay, doktor ka, pero, walang katulong. Wala, naisip pala siguro, baka iniwanan, no? Kasi, totoo naman po yun. Kaya mga mahal at tagapakinig, no? Kung hindi po kayo may katulong po tayo, huwag natin gawing alipin. Kasi po, talaga iiwanan ka rin kung lahat na lang sinusundan ka. Kung tumol siguro yung medyas, or pwede naman may lagayan doon sa isang tabi, edi ilagay na lang. Ang trabaho na lang ng katulong, ilo-laundry. Diba? Tapos, nung kalat, okay lang yan, hindi talaga may iwasan ng konti. Pero yung mga personal hygiene, minsan susundan ka ng katulong. Pero siguro hindi ka magtatagal. So, kasama yan sa trabaho. Kaya yung mga nais po na magtrabaho ay talaga pong mag-iwas po rin ang ating pananamit, ang personal hygiene, so malaking bahay, medyo mabango-bango rin tayo ng konti. Ngunit din yung mamahaling pabango o matapang ang amoy. So, kasama po yan. So, dapat nating gawin yung mga bagay na yon para po ay medyo po may paligtatado po tayo. At kumuha rin po tayo ng mga informasyon hindi sa mga trabahong hindi ini-anunsyo. Kasi minsan yung ina-anunsyo, aminin po natin na minsan PR lang yan. Tapos, Hindi totoo, yun pala hindi totoo talaga, no? So, alam mo naman sa media, pero po, hindi naman lahat. So, pag dito sa amin, totoo. Alam mo, totoo yan. So, minsan natin, tumingin kayo, mag-research ka rin ng sarili mong paghahanap. So, kasi po, baka, nagkataon po na yun pala ang babagay sa'yo. Halimbawa nga, yung mga isdang may pinakamalaking lambat, sabi, lambat na malamang nakahuli pala siya ng isda, sabi, lala pere na ang tsansa nito na makapaghanap ng trabaho, alam mo kung paano palakihin ang iyong lambat. Intindihan niyo po yan. Kung naghahanap ka ng trabaho sa pamamagitan lamang ng pagtugon sa mga ops, kung kani-kanino,
Ayun din. Ay, talaga pong mahihirapan po tayo. Pero kapag po ay pinalawak po natin ang ating kaalaman at paghahanap, ay baka makakakita ka talaga na nagbabagay po sa iyo. Yes. Maging matyaga. At dapat matuto tayong madaling makibagay. Importante yun. Huwag tayo suplado at suplada. Porque anak ka ng mayaman. Tapos yung nag-i-interview lang sa'yo, mukhang ordinaryo lang. Diba? So, hindi ka talaga tatanggapin. O kaya naman, wala ka namang kakayahan, pero nag-aas ng ano ka pa. So, yung marunong or what. So, mahirapan ka talaga. Kailangan bagayan mo to. At para po ay may chance tayo na matanggap sa ating trabaho. So, makibagay. Halimbawa, alam mo ba, sis, tips lang yan Like tayo, di ba, dati, ano ba tayo, reporter, ano lang, so nakikisama tayo sa mga kasama natin. Nandiyan yung, yung simpleng kape, pag nakita natin yung mga komentarista natin, mga broadcast, mga nauna sa atin, abutan lang natin sila ng kape, di ba? So, doon pala nag-uumpisa na yung marunong tayo makibagay. So, matutuwa sila sa'yo at sila na rin magre-recommenda sa'yo. Correct. Diba? So, mahalaga po yung marunong kayo makibagay kahit sa maliit na bagay. Tama. At saka yung magandang ngiti. Kahit wala ka man pang kape dyan, o kaya naman po yung kunting linis sa table dyan, may nakita ka, diba? So, yung ganun po na makikita nila. Siyempre, pag nag-apply ka ng trabaho, kahit sa opisina, kahit ang applyan mo, secretary, so, naupo ka sa isang table, minsan pinatest yan. Ang boss, may ginagawang test yan kung mayroon ka bang concern, o marunong ka ba makibagay, o ano ka ba. Ako, pagdating ko sa opisina, nagpupunas ako ng lamesa muna bago umupo. Oo, ganun may mga ganun po. So, dapat alis na rin tayo. Pagpasok natin sa isang opisina, nag-apply tayo ng trabaho, pag may nakita po tayong bagay na dapat nating ayusin na concern, gawin nyo na. Diba? Para ma-impress sila. Parang masisira yung diba? So, nakikita nila yung mo na mukhang kaaya-aya ka talaga sa kumpanya. Ayan. So, may malasakit baga? Yes. Malaking bagay yan. Okay, at gumawa tayo ng mabisang resume. Hindi naman yung makapal yung ng resume mo sa damakmak ng mga karanasan at may stress naman yung magbabasa yung tumanggap ng resume mo. Kundi po yung mabisa lang. Hindi yung So, tingin mo na angkop doon sa pinapasukan mo. So, hindi naman na kailangan Ayan. So, ilagay yung buong pangalan mo, telephone, address, email, importante po yan. At itala mo yung edukasyon at maging totoo sa edukasyon. Kung high school graduate, ilagay lang. Ano ngayon? Pero yung pala, high school graduate ka nga, pero nakita ng boss mo, napakasipag mo, marunong ka makisama. Baka hindi lang pala yun ang ibibigay sa'yo, diba? At baka magiging kanang kamay ka pa. Marami nangyayaring ganon. Dahil sa kabutihang asal, sa marunong makisama po, naku, siya pang kanang kamay ng boss. Kasi mahirap paghanap ngayon ng katiwala sa kumpanya. Dahil maraming matatalino at magagaling po ngayon, pero sila pala ang magnanakaw. Naku, matuba ko sa langit dyan. Tamaan na pang magagalit, Diba? Totoo yun. Kasi yung magagaling, mas magagaling pala sila magpaikot sa kumpanya para ibulsa yung kinikita ng kumpanya. Kaya maraming kumpanya nang halugi. But sis, attitude na kailangan natin laging tandaan. Be thankful. Alam mo, minsan, napansin ko lang sa mga nararanasan ko ngayon, sa mga kakilala, tinulungan mo pero bihira lang yung nagte-thank you, yung mga gano'n. Ginawaan mo ng isang magandang sample, pero hindi sila natutuwa kasi parang nangyari, tingil nila, karibalikan nila. Tama. Tapos parang nagagalit sila dahil ikaw yung kinakausap para doon sa mga problema na nasusolusyonan mo. Dapat mali yun you should be thankful na merong nakakatulong sa'yo, na hindi ka na nahihirapan unlike before. Kasi ang pagkuha ng mga ganong klaseng tao na may inisyatibo, bagamat hindi mo inuutusan, ay napakahirap hanapin sa panahon ngayon. Yun ang tingin ko. Tama. Diba? Matuto mapagpasalamat talagang turo din sa atin ng Diyos yun Kasi hindi, yung iba, parang ang tingin nila karibal. Kaya ako minsan, pag meron ako naninit, sabi ko, ay sir, pasensya na kayo, kahit na pare-pareho, yung kapwa media natin, sinasabi ko, kahit na pare-pareho tayong broadcaster, may sarili kang programa mo, may sarili ang programa mo.
programa ko, di ba? Hindi ho pare-pareho ang listener natin, kaya huwag kang mag-alala kasi hindi tayo magkaribal, di ba? So, yan ang problema dito sa atin. Mm. Katulad ditong World Day of Architecture Correct. natin. So, pinamagatan kasi natin the biggest celebration World Day of Architecture sa history ng UAP. Opo. Naku, may nag-react. Architect, sinabing gano'n na bakit daw the biggest? Eh, totoo naman talaga. Wala pang gumagawa. Wala pang gumagawa ng gano'ng Oo. kalaking celebration at buong mundo pa. Oo. So, ano bang tawag mo doon? Oo. Buong mundo eh. Big, di ba? Correct. Hindi small. Hindi sa barangay lang eh. Ano kaya ang bigay sa kanya, nasa labas? So, bakit daw the biggest? Ah. So, ano bang tawag natin kapag po buong mundo ay nagse-celebrate ng araw nyo? Di ba? World nga eh, World Day of Pag world, pwede Architecture. kung sa barangay ganito lang, small. Small event. Tama. Diba? So, iliwanagin natin yun na, yan ang problema natin. Instead na sumuporta siya, kasi kasama siya sa the pa siya. biggest eh. Kasama siya sa the biggest. Dahil architect Ano reaction tayo? nakalagay Bakit din. the biggest? Diba kasi, architects, so lahat ng mga architects, so matuwa ka. Kasi, ay, architect ako. Meron kaming event na for the first time sa history ng UAP, itong pinakamalaking celebration, nagsama-sama yung buong mundo. Di ba? So, proud ka dapat. So, anong ginawa? Bakit? Because lamang dahil sa iba yung chairman, iba yung ano. So, yun ang problema sa atin dahil naghahangad siya na May politika pa rin. so yun ang problema talaga sa atin. So dapat po, lalo na malapit ng election, di ba? So dapat tayo, kung may hinahangad tayo na isang posisyon, huwag ka nang manira. Kundi gawin mo kung ano pang the best na dapat mong gawin. Hihigit the biggest. The biggest, nagawa yan ni Architect Villanueva, chairman. Di mag-isip ka rin, kung ano pang hihigit doon sa the biggest, huwag mo nang insultihin yung the Sa biggest. kanya, extra large. Tayo. Pag extra large ka, extra triple X, Ano ba yan? Oo. Ay, nako, yan ang mentality ng mga Pilipino na dapat natin Kasi wala ka baguhin. naman nakitang masama doon sa the biggest. Kasi po ang inyong lingkod, ng team namin, ay iiwanan na namin kung may nakita po kaming masama doon sa event na yun dahil bawal nito sa amin ang masama. So kaya natin sinusuportahan kasi para magkakaroon sila ng inspirasyon itong mga arkitekto sa atin dahil malaking tulong po sila sa ating bansa para gumanda naman yung ating mga nakikita sa ating paningin. Not only that, kasi kailangan natin i-recognize yung mga arkitekto. Alam mo, sila kasi ang magsisilbing gabay natin sa pagpapaunlad ng ating bansa. Kasi kung wala tayong architect, wala tayong engineer. At sila ang humuhulma ng ating gobyerno, ng ating daigdig. Hindi lang na basta-basta ginawa ito, basta sumulpot. Dapat yun ang isipin ng ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa dahil kung hindi po tayo magiging acceptable sa mga ginagawa natin, we better keep our mouth shut. Ayan, hindi ka naman nagtaray, di ba? Ay, hindi naman. Happy naman tayo, di ba? Ayan po, happy po kami dito. Okay, so yan. Tumingin daw po tayo sa tagapag-interview. Huwag mong akit kasi uso ngayon eh. Iba yung tingin ang lagkit. Inaakit na may mga asawa yun. Dinadagdagan na naman ang immoral sa mundo. Nadagdagan ng mga bata na puro panganay. Hindi, Problemang malaki, wala na naman trabaho. Hindi pa nga akit yun. Minsan kasi may mga tao kaya tantalizing eyes. Hindi, dalawang ibig sabihin ng tingin. Yung isang tingin na talagang yung nakakapagbigay ng sigla, inspiration. Iba yung tingin na yung akit yung pangtawag ko Hindi. Alam mo sis, yung mga ganyan salita kasi, sinasabi lang yan kapag meron kang sarili mong impression. At saka tama ba yun? Dapat daw na, pag nag-apply ka, kalahati na lang ng legs yung suot mo. So, ano tawag na lang doon? siya nagdamit. Kaya nga, dapat doon na lang siya sa may alam mo yung mga, doon sa gabi. Doon. So, may trabaho din doon. Sorry nga kailangan may dress code din tayo. Sa Makati. Dress code din dapat. Magtambay ka doon sa may Petron, sa may Makati. Sa Pasay Road. Enjoy, magtambay ka doon. Talaga makakatabi mo mga doon. Ang iiksi kalahati lang ng legs. Huwag na lang kaya sila mag-skirt. Kita rin naman, di ba? Tapos pag 24 ka pa, di lalong nakikita yun. So, siyempre po,
totoo naman, kung anong ganda natin, ano paggapuan natin, dapat talaga, kapag malaki mo yan, proud ka. Pero iba naman po yung talagang masinop, mahinhin at may paggalang. Kasi nga po, kapag po nakakatawag tayo, nakakapukaw tayo ng pagnanasa sa iba, ilang pamilya ang nasisira natin at ilang damdamin ang nasasaktan natin, diba? Gawin mo lang doon sa alam mong pareho kayo na kapwa na nagmamahalan. Ayun. So, syempre lahat dala ng kasi tanging sa asawa mo lang daw yan gawin at sa iyong minamahal. Siya lang dapat, ipakita mo sa kanya lahat ng kagandahan, kagwapuhan, kaaya-aya para sa kanya, para tumibay yung relasyon niyo. Siya lang may karapat dapat, di ba? Pero yung bagay na talagang nakakapukaw ng pagnanasa po, ay may malaking epekto yan. Kaya nga, bumagsak ang ekonomiya ng ating bansa because ang dami ngayong mga pinakakain na mga nagsusolong ina, nagsusolong ama, diba, maraming panganay ng anak. Dahil sa ganun nga. Kaya po, talaga medyo ingat po, din po tayo sa paraan ng pag-a-apply natin na hindi kaya kailangan namang akit tayo, kundi yung dahil kaya ka na natanggap ng trabaho because sa kakayahan po natin at kagalang-galang, kaaya-aya, para sa susunod na henerasyon ay maging huwaran po tayo. Maging produktibo. Well, okay. Pero dapat, mga kaibigan, ay tayo na po yung bahalang magdesisyon kung ano ang dapat at di dapat para sa ating sarili. Dahil whatever our decision is, yun na po yung ating impresyon. Tama. So, bilang panghuli, tandaan kapag oras ng interview, ay laging itanong natin daw po sa ating sarili, bakit ka nag-apply sa trabahong ito? At bakit gusto mong magtrabaho sa mismong kumpanyang ito? Ano yung nalalaman mo hindi sa trabaho o sa kumpanya o sa industriyang iyon? Tandaan po yan, sulat yan. Or nasubukan mo na ba yung ganong uri ng trabaho noon? At ito pa, ano-ano uri ng makina ang kaya mong tatakbuhin? Halimbawa, so ano yung karanasan mo sa ganitong uri ng trabaho? So ano naman yung kasanayan mo na maaaring maging kapakipakinabang sa trabaho iyon? At magkwento ka rin tungkol sa sarili mo para mas makilala ka rin ng nag-interview sa'yo. At anong 5 salita ang masasabi mong pinakamainam na naglalarawan sa'yo? 5 lang. Huwag marami. Huwag yung mga pass mo pa. Pakialam naman nung nag-interview sa'yo. Kung tulog na. Noong unang panahon po, ganito po okay, no? 5 lang ha, 5 lang na napakahalaga na ma-impress mo. Okay? At magkwento ka, okay na, sabi ko na, at sabi ka, magtanong ka, bakit ka umalis sa dati mong trabaho, at bakit matagal ka nang walang trabaho, ano ang opinion sa'yo ng huli mong amo, at gaano kadalas kang lumiban sa huli mong amo, ay trabaho, ano ang plano mo sa hinaharap, at kailan ka maaaring magsimulang magtrabaho. So yan po pakatanda na, ito pa pala, ano yung pinakamainam mong katangian din, yan, or yung talento, kung singer ka, tulad ni Juby, sabihin mo rin yun, kasi baka kailangan ka kapag may iba. Pero sis, hindi kailangan sa isang tao masyadong mahihain. Ang dami kong kilala ganyan. Pero may mga tao talaga Nag-apply ng trabaho, tapos mahihain. No, hindi dapat. Kailangan kasi confident ka. Dapat meron kang confidence sa sarili mo dahil kung wala, mahirapan ka makapasok ng trabaho. Okay, so napakaraming tayo hingit pa dyan sa trabaho, kaya lang po talagang ating oras ay limitado pa rin. At sa mga nais pa magtanong hingit sa trabaho, talaga mag-text lamang sila sa atin, Miss Judy, sa inyong link po sa 0927-589-3706, or makinig po kayo sa ating live streaming sa live streaming natin. Yes, so happy morning, syempre. At, lagi naman hong naka-reserve yan lagi naman hong naka-replay yan. So, ano man po yung mangyari, kahit po, halimbawa, natapos na yung programa natin, maliit sila ng pakikinig, at least yan, pwede nilang i-update yung mga tanong nila kinabukasan, sasagutin naman natin susunod. Tama. So, yan po, no, at talaga pong, ay, may nagpabati. Teka, nagpapakongrat si Architect Neil. O, basahin mo nga. Mapipilipit ako rito. Ay, ayan. Ang sabi, ito pinalakay natin. Ayan, congratulations daw sa UAP MENA Council and UAP KSA Riyadh Chapter for organizing the World Day of Architecture 2014 on the design competition on proposed typhoon. Climate, Climate change? Oo. Hindi, resilient
Tapos, ang hirap, katawagan ng mga arkitekto yan. Congratulations. Okay, okay. Prototype, nakita Okay. rin natin. Ang labo. Yan, okay. Proposed Typhoon Climate Resilient House Prototype in celebrating the World Day of Architecture in Riyadh, Kingdom of Saudi Ayan, may Arabia. message siya. The members of the group are Architect Ryan Ochoa, Architect Jeffrey M. Buco, Architect Dardanello B. Bundaro, Mr. Christopher Alan E. Diamante, Mr. Pius Brian Y. Almasan, and Mr. Gino Ben Rapada. Respectfully yours, Architect Cecilio Ardeno B. Eguanga, UAP Committee Member ng World Day of Architecture. Ayan na. So yan po, binati natin. Kasi yung screen. Oo nga. Okay, pagpatuloy niyo, Judy, magta-type lang ako. Okay, at syempre mga kaibigan, ako alam niyo po, natutuwa ako kay Architect Neil Villanueva and Company dahil talagang very supportive ang grupo at alam mo, nakita natin yung kanilang pagiging professionalism, lalo na si Neil Villanueva. Ay, ito po, ha? Matagal ko na pala siyang kaibigan. Ay, yung mga walang trabaho dyan, so pwede po sila lumapit din sa World of Architecture. Kala ko sa'yo. Ano po sila, hindi wala tayong trabaho, tayo maghahanso. Info lang tayo. Sige. Ito, special announcement uli. Ang ganda Sige. naman ng drawing nito. UAP, KSAA Riyadh, may celebration sa October 10 ang celebration po nila. Punta tayo sa... Tapos na si Sa Kila Riyadh. ngayon. Tapos na pala ito. Okay, tapos na. Late na yan, late na. Late na. Sige, announce mo na lang. Hindi, akin na yan. Tapos na Okay. yan. Na-late ka lang. Okay, so pagpatuloy mo, sandali. Okay, mga kaibigan, ayan po mga trabaho na hina-highlight po ni Mr. Ryson at ng inyong lingkod, Juby de Guzman. Isang malaking bagay na paalala po sa lahat, lalong-lalo na yung mga wala pang karanasan para magtrabaho, no? Especially yung mga bagong graduate or graduate pa lang, no? Meron din mga, yung mga first year college, second year college na kapag sem break nila, gusto nilang magtrabaho, merong ganon. Ang lagi lang po nating tandaan, make sure na lahat ng ginagawa natin ay gusto natin. Not because of money alone. Kasi kailangan din na ang trabaho ginagawa natin ay gusto natin, the fact na meron tayong effective result sa trabaho ginagawa natin. Dahil kung ang pera lang iniisip natin dahil lang sa trabaho, magiging useless po yan. Ano mang laki ng perang kinikita mo, hindi magiging makabuluhan para sa'yo, lalo na kung hindi ka nag-iipon. Okay, Tama, ay si Ma'am Beth Regala, syempre habol natin ang ating National President po ng UAP. Happy morning po, Ate Beth Regala. Happy morning! Ochoa, Regala, Ochoa. So, yan Si po ang Architect Beth Regala Ochoa. ang ating National President. Ochoa, middle din niya eh. Hindi, yan ang ating National President ng UAP. Okay, Yan. okay. So, maraming salamat po at ayan, so hanggat po meron tayong mga produktibong mga kababayan natin, narito po ang programang Happy Morning sa ngalan ng Happy Media Network Services Yan. at syempre po ay talagang narito po kami maglilingkod sa inyo. So, yun po, at kapag may mga ine-edit tayo, meaning, iniiwasan lang po natin na may mapakinggan ng ating mga kababayan na hindi kaaya-aya sa kanilang pandinig dahil sinisikap lang po natin ng buong team dito po sa Happy Media na maging huwaran din po ng mga mamamayan. Sabi nga ng ibang istasyon, di ba? Think before you click. Tama. Pero ang tanong, nagagawa nga ba? Hindi. Sabi yan. Happy morning po. Okay, salamat muli at mga masugid nating tagapakinig sa ating Facebook. May naghabol, Gina Badula Montalban. Maraming salamat po sa lifeline.
Phoenix. At meron pa Happy Morning Team in Action ay patuloy pa rin po tayong tumatanggap ng mga donation para po doon sa kung ano pong mga kalamidad pang darating. So, nakita mo naman noon yung mga ginagawa ng Happy Morning Team in Action natin. So, lalo na po ngayon kasama natin si Miss Jubilee Guzman, talagang lalo pong lalaki at lalawak po po. Sa tulong po lang po ninyo yun. So, sigurado naman po talaga na ipaabot natin ito sa ating mga tunay na nangangailangan. So, maraming salamat. Happy morning. At syempre, salamat din po kay Miss Horizon. Ako po si Jubilee Guzman. At happy morning kasama natin. Happy morning syempre sa ating technician na MJ. MJ. At si Clarice. Clarice. At syempre lahat, si Tita Che salamat din po sa inyo. Kasama natin siya na nagbigay ng oras, no? Kahit na siya nagmamadali. Ay, yung mga kaibigan natin sa Congress, abangan po nila yan. Yes! Hello kay Mike Silva, ang Communication Department ni Congressman Samuel D. Pagdilaw. Maraming salamat po. At ang kabayanan nila, Miss, meron tayong susunod na ilalabas sa ating kalusugan. Yung 2 minutes lamang, ay kikinis na po tayo at hindi mo na kailangan mag-makeup. Ang kagandahan ay napakamura po ito. So, mabibili na lang po nila ng abot sa kanilang bulsa, kahit mga teenager. So, Okay. kasi nakakatanda lagi mag-makeup eh. Diba, so, antabayanan niyo po yan. At baka po next week ay maririnig na po dito sa ating programang Happy Morning! So, ito, magpapaalam na ang inyong lingkod. Jubilee Guzman, maraming salamat po. Uy, pakinggan niyo rin ako yung ating programa sa Jubilee Guzman Presents Let's Talk on the Air. Of course, dito pa rin sa Happy Media At sa Network. radyo mo. At sa DWBL every Saturday naman po, 11 to 12 noon. At syempre, meron din tayo na Celebrity Hour every Saturday. Ano naman yon 9 to 12 noon. Live tayo sa Chara Hotel. At kailangan minsan kumanta ka rin sa Happy Morning. So, pag nakikinggan niyo po ang boses ng ating masipag na komentarista na ito, ay talaga pong magiging maligaya po lalo tayo. Sa abangan namin yan Opo. Next, sa susunod, ay kahihilain kita. Okay. So, maraming salamat po inyong abang lingkod, Miss Horizon Chaser. Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Love, love, love. Happy morning. Bye.